Sa gitna ng digmaan ng Russia sa Ukraine, ang salungatan sa Israel at Hamas, at ang paulit-ulit na pagbabanta ng China sa Taiwan. Ang Russia, China, Iran at North Korea ay ang New Axis Powers at sinasabing tayo ay patungo sa ikatlong bahagi ng digmaang pandaigdig. Gaano tayo dapat mabahala sa usaping ito? Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang pagtatatag ng Axis Powers noong 1930s ay naging daan para sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga kasunduan na nilagdaan sa pagitan ng Germany, Italy at Japan noong 1936 ay nagbuklod sa kanilang pagpapalawak ng mga interes at pagkamuhi sa mga kanluraning kaalyado. Ang huling beses na ginamit ang katulad na termino ay noong 2002 ni dating US President George W. Bush na naglalarawan sa Iran, Iraq at North Korea bilang isang axis of evil pagkatapos ng 9/11. Bago ang isang pagsusuri sa pagtatanggol ng UK, inilarawan ng dating Defense Secretary at pinuno ng NATO na si Lord Robertson ang Russia, China, Iran at North Korea bilang isang deadly quartet. Mayroon ding mga babala na higit sa isa sa mga ito ay may panganib na mag-trigger ng ikatlong digmaang pandaigdig sa loob ng susunod na 5 taon. Kailan nga ba nabuo ang New Axis Power? Pagamat matagal ng anti-Western ang apat na estado, ang Axis-style na relasyon sa pagitan nila ay na-crystallize noong February 2022 ayon sa Executive Director ng Henry Jackson Society na si Dr. Alan Mendoza. Nangyari ito ng ilang araw bago ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Binisita ni Pangulong Vladimir Putin ang kanyang katapat na si Xi Jinping sa Beijing at idineklara na ang partnership sa pagitan ng kanilang mga bansa ay walang limitasyon. Pagkatapos ng pagsalakay, ang mga parusang pang-ekonomiya na ipinataw ng West Force ang siyang nagpilit kay Putin na lalong bumaling patungo sa China, Iran at North Korea na hindi sumasalungat sa digmaan na nangyari. Parehong tinulungan ng Iran at North Korea ang Russia sa pagsisikap nito sa digmaan sa pagitan ng Ukraine. Nung una ay nagsusupply ng mga drone at kamakailan ay nagpapadala na ng mga missile. Ngunit ang mga palatandaan ng pagtaas ng kooperasyon sa pagitan ng lahat ng apat na bansa ay nakita na bago pa man ang digmaan ng Russia at Ukraine. Noong 2019 nagsimula ang Iran na magsagawa ng taunang trilateral naval exercises kasama ang Russia at China sa Arabian Sea. Ang pinakahuling naganap ay noong Marso. At noong 2021, nilagdaan nito ang isang 25 taong kasunduan sa pakikipagtulungan sa China, kung saan nangako ang Beijing ng $400 billion para palakasin ang ekonomiya ng Iran sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng sektor ng enerhiya, transportasyon at pagmamanupaktura, kapalit ng diskwentong langis ng Iran. Noong 2021 din, binigyan ng China ang Iran ng access sa Beidou navigation satellite system nito para tumulong sa pagbabahagi ng intelligence. Sa tulong ng Iran at North Korea sa Russia laban sa Ukraine, ang pagsiklab ng digmaang Israel at Hamas noong October 2023 ay minarkahan ang pangalawang malaking conflict sa mga nuclear powers. Pati na rin ang mga sagupaan sa pagitan ng Israel at ng Lebanese proxy force nito na Hezbollah. Ang Iran ay nadawit sa labanan sa pamamagitan ng suporta nito sa Hamas at mga rebelding Houthi sa Yemen, na umaatake sa mga barkong nauugnay sa Israel sa Red Sea mula noong nakaraang taon. Samantala, pinalalakas ni Vladimir Putin ang ugnayan sa North Korea. Noong Hunyo, naglakbay siya sa Pyongyang sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon upang pumirma sa isang kasunduan sa mutual defense kasama ang pinunong si Kim Jong-un. Pagkatapos ng isang serye ng mga photo call, ipinahayag ni Mr. Kim na habang ang sitwasyon sa mundo ay mabilis na nagbabago, nilalayon nilang palakasin ang estratehikong pakikipag-ugnayan sa Russia. Kaya naman sinabi ng kalihim ng pagtatanggol ng UK na si Grant Shapps na ipinakita ng pagbisita kung paano gumagana ang isang new axis of tyranny upang pahinain ang ating mga kalayaan. Ipinagpatuloy din ni Putin ang maayos na relasyon sa China ngayong taon.
Noong Mayo, siya at si Xi ay nangako ng isang bagong era ng partnership sa pagitan ng Beijing at Moscow, bago ideklara noong Hulyo na ang relasyon ng Russia-China ay nakararanas ng pinakamahusay na panahon sa kanilang kasaysayan sa isang summit sa Kazakhstan. At habang ang isang ganap na krisis ay halos naiwasan ang gitnang silangan, maraming mga eksperto ang tumututol sa posibleng pagsalakay ng China sa Taiwan na magdudulot ng higit na banta. Sinabi ni Ms. Aspinall na ngayon, ang China ay hindi gaanong nakikibahagi sa akses na ito dahil hindi maganda ang takbo ng ekonomiya nito, kaya't sinisikap nitong panatilihin ang relasyon sa ekonomiya sa kanluran. Ngunit kung si Donald Trump ang mananalo sa pagkapangulo ng US, ang relasyon ng US at China ay masisira ng napakabilis. Kung gagawin ni Trump ang isang bagay na marahas, ang China ay maaaring gumawa din ng isang bagay na marahas. At dahil dito, ang China ay magiging mas isolationist at makikita na ang China, Russia at Iran ay mas lalong magiging magkalapit. Kaya ang China ay ang linchpin dito. Idinagdag ni Dr. Mendoza na ang Russia ang pinaka-agresibo pagdating sa kapangyarihan, ngunit ang China ang pinakamakapangyarihan. May tunay na pag-asa pag nanalo ulit si Trump, ang US ay lumalabas na ipagtatanggol ang Taiwan laban sa China. Kasama sa mga panganib ang mas malawak na inflation at pagtaas ng presyo ng enerhiya, katulad ng mga sanhi ng digmaan sa Ukraine at pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Mayroon ding makabuluhang panganib dahil sa tumaas na pag-atake sa cyber sa infrastruktura ng UK, na maaaring umabot sa panghihimasok sa halalan, at ginagamit ng China ang mga link nito sa TikTok upang i-destabilize ang Western society. At kung ang apat na kapangyarihan na ito ay mag-trigger ng mga bagong conflicts, ang mga bansa tulad ng UK ay maaaring magkaroon ng mas mataas na antas ng migration dahil ang mga tao ay nagsisipaglikas. Ang mga bagay tulad ng climate change ay walang mangyayaring progress kung saan ang mga tao ay hindi handang makipagtulungan dahil sila ay umaasa na lamang sa mga organisasyon tulad ng UN. Sa pangkalahatan, ang apat na bansang ito ay susubukan na gamitin ang kanilang kolektibong kapangyarihan upang biguin ang kalayaan ng malayang mundo sa pag-access, paggalaw at supply. Ang tanong, may magagawa ba tayo tungkol dito? Ang umalis kamakailan na pinuno ng British Army na si General Patrick Sanders ay nagsabi sa The Times sa isang panayam na ang mga miyembro ng NATO ay maaaring makatulong na maiwasan ang isang potensyal na senaryo ng ikatlong digmaang pandaigdig sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanilang mga depensa. Iminumungkahi ni Dr. Mendoza na ang pinakamahusay na paraan upang gawin ito ay bumalik sa paggasta sa pagtatanggol. Ang pagkuha ng posisyon sa pamumuno tungkol dito ay ang pagsasabi na nakikita na natin na nagbago ang mundo at kailangan nating gumawa ng higit pa. Sa particular, ang parehong mga eksperto ay sumasang-ayon na ang pinakamahusay na paraan na makakatulong ang UK na kontrahin ang pagtaas ng tinatawag na deadly quartet ay sa pamamagitan ng patuloy na suporta para sa Ukraine. Kung mananalo si Putin, magiging malinaw sa atin na mas magiging agresibo ito sa pagsalakay ng iba pang bansa. Kung siya ay matalo, ang mensahe ay, kung susubukan pa nitong sirain ang malayang mundo, ay susubukan din siyang wasakin ng ibang bansa. Kaya sa isang banda, ang pinakamahalagang gawin ay kung paano tapusin ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ang pagtutulak kay Putin, pabalik ang magiging pinakamalaking proteksyon, laban sa higit pang pagsalakay sa hinaharap. Ano ang masasabi niyo tungkol dito mga kamix? Dapat ba tayong mabahala sa New Axis powers na ito sa pagitan ng Russia, North Korea, China at Iran? I-comment niyo na yan. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita, biro lamang,
Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.